Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, tuta ni Tamba. Nako po, Senado nagkagulo na, bistado sabwatan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito mga karibin natin. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel ay pasubscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Nako, birthday celebration ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito sa balita, pa-birthday ni PBBM, 20 pesos per kilo na bigas para sa lahat. Ano? No? One day only. Bubuksan sa lahat ang 20 pesos per kilo na bigas na mabibili sa Kadiwa Stores para sa kaarawan ni President Bongbong Marcos Jr. ngayong September 13. Nako, ayon sa Department of Agriculture, lahat ay pwedeng maka-avail ng handog ng Pangulo na nasa 100 Kadiwa sites sa buong bansa. Nako, mula 8 AM to 5 PM. Naguguluhan ako dito mga kabayan. Kasi diba, dapat naman talaga para sa lahat yan eh. Pangako yan ni President Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos per kilo ng bigas. Para sa lahat. Aba, hindi pala para sa lahat. May pinipili lang. Diba? At kung saang lugar lang, isipin mo 100 lang eh. 100 Kadiwa sites. Lahat ba ng probinsya meron yan? Lahat ba ng lugar available yan? Diba? Kung tayo ang mga ordinaryong Pilipino, no? Hindi, ito real talk lang po mga kabayan. Kasi kung tayo ang mga ordinaryong Pilipino, kapag birthday po natin, libre yan eh. Diba? O yung mga kaibigan mo, kakilala, yung mga, diba? Relatives, o yung mga kaibigan ng kaibigan mo, pumupunta yan sa venue. Tapos libre po ang pagkain, diba? O libre mga kababayan. Pero dito po sa pagkakataong ito, birthday po ni President Bongbong Marcos Jr., no? Birthday na nga niya, pinagkakitaan pa tayong mga Pilipino. 20 per kilo na bigas. Diba? Dapat sana dyan, libre lang eh. Kung itong ang mga hinayutak ng mga kontraktor, bilyon-bilyon ng, hindi lang kontraktor, mga politiko rin, diba? Bilyones po ang napupunta sa kanila. Diba? Tapos tayong, anyway, napapalayo na tayo sa topic. Ano pong inyong masasabi dito sa pa-birthday na 20 pesos per kilo na bigas? Budol ito. Ito ang masasabi ko, budol po ito mga kabayan. Pag birthday mo, dapat libre yan. Hindi na wala nang bili-bili pa. Birthday, di ba? Anyway, eto pa mga kabayan, eto po si President tuloy ng tawag ko ngayon. Si House Speaker Martin Romualdez binati ang pinsan niyang si President Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagdiriwang ng ika-68 na kaarawan ngayong Sabado. Sabi po dito, "Your leadership has inspired unity." Wala nang unity, buwag-buwag na eh. "And resolve at a time when our nation faces both challenges and opportunities." Nako. Magsisip-sip na lang din, ganito pa. Diba? Ayan mga kababayan, ano pong yung masasabi dyan sa sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na na-inspired daw yung camera ha? Na-inspired yung camera, no? Ni na sa unity at sa pag-resolve ng mga problema ng bansa. Ang masasabi ko lang po, wala pong ganun, di ba? Sabi po dito, deeply honored, sabi po ni Speaker, deeply honored to work alongside with you. So yan na nga.
So umamin ka na nga talagang kayong dalawa ni President Bongbong Marcos Jr. No, ay magkatrabaho. Okay? So magkatrabaho po kayo. So kung ano man po ang nangyayari sa ating bansa ngayon, malamang sa malamang kayong dalawa ang sisisihin kasi kayo ang nagtatrabaho eh. Diba? Sabi mo deeply honored to work alongside with you. Ibig sabihin, lagi kang suportado mo siya, suportado ka niya. Parang ganun lumalabas, diba mga kababayan? So, meron na po umamin na trinatrabaho nga nila ang ating bansa. Trinatrabaho po nila ang ating bansa. Hindi nga lang pataas, kundi pababa, mga kababayan. Nako po. Sa kabila naman po ng lahat na nangyayari sa ating bansa, eto naman po ang isang Representative Rinico, Kabataan Party List. Sabi niya po, hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential at intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Abay. Isa lang din ang sasabihin ko sa iyo. Isa lang din po ang sasabihin ko sa iyo. Hanggang ngayon po ay hindi rin po nilalabas ni President Bongbong Marcos Jr. kung saan napupunta ang kanyang confidential and intelligence fund na higit na mas mataas or mas malaki kesa po sa intelligence fund na ibinabato ninyo kay Vice President Sara Duterte. Biruin niyo po, confidential and intelligence fund ni President Bongbong Marcos Jr. umaabot po, correct me if I'm wrong, 4.1 billion. No? Kung ikaw, Kabataan Party List, no? Kung ikaw talaga ay concern patungkol po sa confidential fund na ito, questionin mo rin po yung confidential intelligence fund ng presidente na katiting lang ang halaga ng confidential intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Isipin mo, 125 million versus 4.1 billion, di ba? Napakalaki po niyan mga kababayan. Kaya tumigil na kayo, no? Tumigil na po kayo kasi inulit na naman po yan ng COA. Ngayon, kung talagang gusto nyong ipagpatuloy or talagang concern kayo kung saan napupunta ang mga intelligence and confidential and intelligence fund, nako, unahin niyo po si President Bongbong Marcos Jr. na ipa-audit, no? Kasi napakalaki po ng kanyang confidential fund, mga kababayan. Ito na mga karibon natin, pasadahan na po natin ang video ito. Ito na po. Naganap na bakbakan, no? Nakita na po natin, nakakahiya po yung ating Senate President ngayon na tila sunod-sunuran. In fairness po kay Chis Escudero, no? Kay Chis Escudero po ay kahit papano, bagamat nung una akala natin sunod-sunuran lang rin kay Martin, kahit papano nung siya na po yung nanalo po, yung natalo po pala yung administrasyon nung after ng midterm election, nagbago po ng stance itong si Quezon Escudero, no? Hindi na po siya sunod-sunuran, talagang pinangatawanan niya. Lalo na po sa usapin ng impeachment. Hindi po siya, alam niyo kung utos-utusan, no, ng mga congressman ang mga senador, gano'n na lang. Pero kahit papano po, kahit hindi po tayo believe din kay Chis Escudero, ang laki naman po ng diferensya nila ni Tito Soto, di ba? Si Tito Soto po talagang harap-harapan na eto, makikita nyo po, no? Si Bryce Hernandez, ito po yung sentro na naging usapan nila. Si Bryce Hernandez po ay no? Ito po ay na-contempt at kasalukuyan pong hawak ng Senado, no? Pero ipinamigay po, no? Sumunod si Tito Soto sa request ni Martin Romualdez. Ipapakita ko po sa inyo pero magbibigay lang ko ng background, no? Ngayon po lalo nating nakikita kung ano po yung papel ng Tito Soto. Kaya ito, alam na natin yan. Si Tito Soto talagang tutayan ni Martin. Pero ito po, makikita nyo po ngayon, ang nakakahiya rin po, itong mga bumaliktad, no? Ayan, yung mga bilyar, alam natin kung bakit. Shoutout sa iyo, Placido Piloso po. Baka may announcement ka ng mga rally dyan. Makasama tayo.
Alam niyo po, eto pong yung mga bilyar, yan talaga kompromiso talaga dahil sa binanatan sila ng binanatan, hindi sila nakatagal sa banat na sa prime water at saka dito sa iba pa nilang hanap buhay. Yung meron pa yata binanatan sila dun sa may kooperatiba. Yung meron electrification. Kung ano man ang tawag doon. Parang Meralco nila. Meralco doon sa lugar na yun. Okay. Confidential pa daw muna. Sige. Para maihayag na natin kung meron ng rally. Ngayon po, ito po, yun nga po yung isang naging usapin, no? Ikalawang naging usapin dito sa pagtatalo na to. Papakita ko po sa inyo mismo yung pagtatalo. Ayan, no? High-tech na tayo ngayon. Ayan. Makikita nyo na po. Isa pang pinagtalunan, yung pagiging Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, no? Yun yung sinasabi natin. Mayroong yung mag-asawang Diskaya na nawagan po yung Blue Ribbon Committee nung panahon ni Marcoleta na po proteksyonan sila kung sila po ay lalabas, no? Kung sila po ay magpapahayag. Bakit naman po nung hindi na siya Blue Ribbon, parang tinabla na lang, no? Mawawalan po ng isang salita yung Senado. Para pong ang mangyayari, wala kayong palabra de honor. Buong akala ng Diskaya, kaya sila lumantad, mapoprotektahan sila, di ba? Ngayon, biglang nagbago lang ng leadership. Yan po yan, ang pangit po talaga. Ang pangit ng ginagawa na to ng mga senador, no? Nagpapakatuta sa House of Representatives. Mga kapatid, pakinggan na po natin, mas maganda na po mula na sa kanila. Ako nalibang Malamang malibang din kayo, hindi naman po to mga usapin ng mga batas-batas na inaantok tayo, no? Ito po, sagutang maluhan. Kaya yung yung daldal ng minority floor leader, minority leader na si Cayetano, hindi ko na po sinama dito. Yung actual na lang, yung kay Marcoleta, kay Bato, tsaka yung mga sagot ni Tito Soto. Para makita niyo po, wag na po yung mga kala Jinggoy, yung kay, pangalan no? Si Alan Peter Cayetano. O minority leader ka, yung kapatid mo nasa kabila. Hindi ba masyado kayong wais na pamilya? Pakinggan na po natin ito. May I have permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee? Mabilis, teka lang. Adjust lang natin na konti. Dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. But this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for emotion, Mr. President. I was still the chairman of the Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we're not supposed to chase through. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President, with respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PND Custodial Center under the custody still of OSA and the Legal custody of the Senate. So when he wrote the letter, Your Honor, walang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But The Senate President already. Tignan nyo, wala naman pong kinalaman yung mga rule na binibend dito. Wala po. Ang linaw po nyo, nasa custody ninyo si Bryce. Bakit? Nag-request lang po si Martin Romualdez ay nabago na po yung custody bigla. Hindi na, tama yung pinalalabas. Na kayo po ay sunod-sunuran dyan kay Martin. Tuloy po natin. He has said the rule. Mr. President, the request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here.
legal or otherwise, custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that. Not the Speaker of the House of Representatives. He could request that. But we are sorry to deny that Maybe, because Mr. President, legal custody, Mr. President, yeah, legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. This is, I think at the time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. Also, we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-influensya pa sa kanya. That was the point of the minority leader. Correct. There might be a perception that if he is here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made the decision to keep him in a neutral area, which is the PNP custodial center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body will be sent back here to the Senate, then we can discuss it. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, using his own wisdom, granted the request, but we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still may. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.